Praise God. So as I was saying, I want to share a message that will build up your faith to obedience. Pag sinabi pong faith to obedience, pananampalataya na dumudulot o tumutulak sa atin o sumunod sa Diyos. Hindi kasi sapat na manampalataya ka lang. Kailangan yung pananampalataya mo ay pinatutunayan ng iyong pagsunod. Makasagot ba kayo ng amen? Makasagot ba kayo ng amen? Amen. Sa mga oras ito, kalabitin mo nga ang katabi mo, sabi mo, gumising ka naman. Ayan. Ngayon po, napakahalaga po ng mensaheng aking ipapangaral at nais ko po ng bawat isa sa atin ay nakatunghay ng mainam sa mga salita po na aking bibitawan na alam ko po na galing po sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, this past few days, ang inyong gwapong pastor, na-discourage ng konti. Hello, may kausap pa ho ba ako? Actually, hindi konti, kundi I was greatly discouraged this past few days. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod yung problema at doon po sa trabaho na akin pong pinapasukan, grabe din po yung pressure na akin pong pinagdaraanan doon. Tapos kaninang umaga, lalo pong nag-init ang ulo ko kasi natanggalan na naman ako ng isang ngipin. Kaya parang meron akong singaw ng konti sa pagsasalita. Pero I hope kahit po may konting singaw ako, gwapo pa rin ako. Hello, biro lang. Praise God. So, ako po ay greatly disappointed because I'm greatly disappointed of myself. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit? Kasi hindi ko magawa yung mga bagay na gusto kong gawin alang-alang sa gawain ng Diyos. Kung alam lang po ninyo yung mithiin ko na bawat hapon na ako'y magigising, ako'y makakapunta sa bawat bahay para makapag-lead ng Bible study, gusto kong gawin yun. Kaya lang, pag natulog po ako ng alas 7 ng umaga, ako po'y dire-diretsong nakakatulog at nagigising po ako minsan alas 3, alas 2 ng hapon, pagkakain ko, nakakatulog uli ako, hindi nagigising na ako alas 8 na ng gabi. Yun po yung buhay ko araw-araw. Dahil pang gabi po ang aking trabaho. And then of course, gustuhin ko man talagang puwersahin yung aking sarili, hindi ko magawa. Bakit? Baka bumigay po yung aking puso. Ang sabi po ng doktor, hindi po daw ako dapat mapuwersa. So, I'm greatly disappointed because I'm limited by my situation and needs. Naramdaman nyo na ba ito? Na ikaw ay hindi makakilos kasi limitado ka ng iyong sitwasyon at ng iyong ng iyong pangangailangan. Limitado ka doon sa kalalagayan mo. Kaya hindi mo magawa yung bagay na dapat mong gawin. Kaya ang nararamdaman mo, naiinis ka na, pinaghihinaan ka pa ng loob, at ang pakiramdam mo parang wala ng pag-asa. Hello, have you been in that situation before? Pero ang sabi po ng Bible, mga kapatid, let us fight the good fight of faith. Atin pong, tayo po'y lumaban ng laban ng may pananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, laban lang. Laban lang. Sabihin mo ulit sa katabi mo, laban lang. Laban lang. Ngayong umaga, ilaban mo ang iyong himala. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ilaban mo Laban mo. ang iyong himala. Ilaban mo ang iyong kagalingan. O kung may sakit ka, ilaban mo yung kagalingan mo. May kakulangan ka sa buhay mo, ilaban mo yung kakulangan mo. Amen. Kung ikaw ay merong magulong pamilya, ipaglaban mo yung pamilya mo. Makasagot ba ako makasagot ba kayo ng amen? Hello. Sabi mo uli sa katabi mo, laban lang. Laban lang. Okay. Alam niyo po sa Bible, meron pong isang babae na inilaban yung kanyang himala. At ito po yung matatagpuan po natin sa Lucas chapter 8, verses 42 to 48. Okay. Basahin po natin. Pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaking namumuno sa sambahan ng mga Hudyo na ang pangalan ay Jairus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nakiusap na kung maaari ay pumunta siya sa bahay niya. Verse 42, dahil naghihingalo na ang kaisa-isa niyang anak na babae na 12 taong gulang. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsisiksikan sa kanya ang maraming tao. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsisiksikan sa kanya ang maraming tao. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi
mapagaling ng kahit sino. Naubos na ang lahat ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Nang makalapit siya kay Jesus, nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, ano sabi? Hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Verse 45, nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman na papaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, may humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumalabas sa akin. Sabi ng verse 47, nang malaman ng babae na hindi niya pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harapan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kagad. Verse 48, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka sa iyong pananampalataya o ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa. Amen. Dito po sa binasa po natin, ulitin ko sa Biblia, merong isang babae na nakipaglaban ng may tapang at pananampalataya. There is a woman who fought with courage and faith. Now the big question is this, matapang ka ba kapatid? Tanungin mo ngayon katabi mo, may tapang ka ba? Ayan. Hindi yung tapang na kinakatakutan ha. Pag sinabi pong tapang dito, ayon sa Biblia, ito po yung lakas ng loob. Amen? Ibig sabihin, palaban. Pangalawa, may pananampalataya ka ba? Tanungin mo nga katabi mo, may pananampalataya ka ba, sister? Yan. So, yan po ang napakalaking tanong. So, ito po yung babae na inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. Ayon po sa sinasabi po ng Balalakas-Sulatan. Now, tingnan po natin yung background ng storya. Okay? So, nangyari po ito nung si Jesus ay nasa Galilea. To be more specific, nandun po sila sa lugar na kung tawagin ay Capernaum. Ang Capernaum po hanggang ngayon ay nakatayo sa lugar na yon ng Israel. It is the hometown of Jesus Christ. That's where he stayed most of his time. Doon po siya naglagi halos sa lahat ng kanyang panahon bago po siya umakyat pabalik sa langit. At kung kayo po pupunta sa Israel, makikita niyo po rin yung arko na nagsasabing Capernaum, the hometown of Jesus. Hanggang ngayon nandun pa yon. At pinagpe-pray ko mga kapatid na isa sa mga araw na ito, makakarating ako sa lugar na yon. Amen? Gusto kong makita yung lugar na pinuntahan ni Jesus. Gusto kong makita yung lugar na nilakaran ni Jesus papunta siya sa lugar kung tawagin ni Calvario. Gusto kong makita yung lugar na kung saan siya ipinanganak. Okay, si Jesus daw ay ipinanganak sa lugar na kung tawagin ni Bethlehem. Alam natin Bethlehem, pero sa salitang Ebreo, Bethlehem. Yun ang totoong pronunciation noon. Okay? At sabi nga po, hindi po siya lumaki sa Bethlehem. Siya po yung lumaki at nagkaedad sa lugar ng Nazareth. Kaya tinawag si Jesus na Jesus na taga Nazareth. Pero nung siya po yung magsimulang magministeryo, siya po yung nanatili sa lugar na kung tawagin ay Galilea. At yun ay yung lugar o bayan ang tinatawag po nating Capernaum. At doon po sa lugar ng Capernaum, doon nangaral si Jesus. At hindi lamang siya nangaral, doon siya gumawa ng mga himalang natala sa Biblia ng mga manunulat ng Balalakas-Sulatan. Makasagot ba kayo ng amen? Okay, so nangaral si Jesus. Okay, kung makikita niyo po yung litrato na yan, halos ganyan po yung masusumpungan mo o ganyan po yung pagsasalarawan ng mga pagtitipon na kung saan pinangungunahan ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay nasa gitna at ang Panginoong Yesus ay pinapalibutan ng napakaraming tao. At kahit siya magpunta, sabi ng Balalakas-Sulatan, a huge crowd of people follows him. Maraming taong sumusunod sa kanya. Dahil bukod sa siya po'y mahusay mangaral, naroon ang kapangyarihan sa kanyang pangangaral, at sa kanyang pangangaral, ang sabi ng Biblia, sinusundan ito ng tanda, himala at kababalaghan. Kaya kahit saan siya magpunta, dinurumog ng tao ang kanyang mga pagtitipon. Alam niyo po, wala pong mga ngaral na hindi po naghangad ng ganyan. Kahit ako, ang hangad ko mga kapatid,
kahit saan ako dalhin ng Panginoon, maraming tao ang pupunta upang mapakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Hello, pinagpipray ko mga kapatid na dito sa Goshen, pupunuin ito ng Diyos ng tao. Nangangarap ako mga kapatid, isang araw, ang lugar na ito ay pupunin ng tao, ng mga tao uhaw at gutom sa mga salita ng Diyos. Amen? Ipag-pray natin yan. Ipag-pray natin na madala natin sa Panginoon yung ating mga kapitbahay. Kahit gaano pa yan kapasaway, kahit gaano pa yan kasungit, kahit gaano pa kasama yung ugali niyan, dalhin natin sila sa Diyos. Makasagot ba kayo ng amen? And then from this huge crowd, mula po dito sa malaking bilang ng tao na ito, naroon yung isang babae na merong tapang at lakas ng loob na hawakan ang damit o laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Sabi po ng talatang 44, ang sabi roon, may isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Isipin mo itong babaeng ito. Babae, 12 taon ang dinudugo. Pero sabi po roon sa verse 44, nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Ora mismo, nung hinawakan niya ang dulo ng laylayan ng Panginoong Jesus, laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, agad siyang nakaranas ng kanyang himala. Pero bago niya nahawakan ang dulo ng laylayan o laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, may mga bagay muna siyang pinagdaanan. Hindi biro yung kanyang pinagdaanan bago siya nakalapit kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, nakakalungkot isipin, ang lapit-lapit na ng gawain ng Panginoon, ayaw pang dumalo. Katabi na ng bahay niya ang gawain ng Diyos, pero ni Simili pa hindi man lamang niya magawa. Yung kasama niya sa bahay, dumadalo na sa gawain ng Panginoon, hindi man lang siya sumama. Ito pa ang masama, kung kailan oras ng gawain ng Diyos, saka pa nagpapakabisi sa kanya mga gawain na pwede naman niyang gawin mamayang hapon. Kung ano-anong pangangatwiran ang ginagawa natin, makaiwas lang tayo sa gawain ng Diyos. Hello? Kapatid, darating ang araw kapag ikaw na ang maghahanap sa Diyos. Darating ang araw, kapatid, na kung saan, kung kailan hahanapin mo na ang Diyos, huli na pala ang lahat. Darating ang araw, ang pintuan ng biyaya na ngayon ay nakabukas, pero darating ang araw, magsasara ang pintuan ng biyaya na yan. At kapag nagsara ang pintuan na yan, ito nakakatakot, oras na ng paniningil ng Diyos. Huwag mong hintayin dumating ang araw na yon. Hanggat may panahon pa, lumapit ka sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Amen? Kung kailan araw ng linggo, saka lalantak ng layas papunta kung saan. Hindi unahin ang gawain ng Diyos. Makasagot ba kayo ng amen? Hallelujah. Tignan natin ang babaeng ito. Tignan natin yung kanyang kondisyon. Ano ba yung kanyang kondisyon? Balikan natin ang Lucas chapter 8. Ang sabi roon, verse 43, may isang babae roon na 12 taon ng dinurugo. Hello? 12 taon na siyang dinurugo. So yan yung kanyang unang kondisyon. She was bleeding for 12 years. Isipin mo, 12 years kang dinudugo. Dito nga lang po sa panahon po natin ngayon, excuse me sa mga kababaihan natin, ikaw ay may buwan ng dalaw at lumangpas lang ng ilang araw yung buwan ng dalaw mo, medyo delikado ng lagay mo. Tama ho ba ako mali? Naalala ko nung ako'y magkaroon. Parang totoo, no? Okay. Di po, mga kapatid, hindi po biro. Okay? Hindi biro ang mawala ng dugo. Ilang araw lang yung lumipas doon sa usual period mo, medyo nanganganib ka na. Namumutla ka na. Nanghihina ka na. How much more ang babaeng ito? 12 taon.
Buti sana kung yung pagdurugo niya ay gapatak lamang yung lumalabas sa dugo sa kanya. Hindi. Hindi natin masabi kung gaano karaming dugo na lumalabas sa kanya, pero dinudugo siya sa loob ng 12 taon. Isipin mo yung kanyang kalagayan. Ipanalangin mo, huwag kang maging kagaya nito. May kausap pa ho ba ako? Praise God. Tapos sabi po ng verse 43, yung babaeng ito na 12 taon nang dinudugo, hindi mapagaling ng kahit sino. Hindi siya mapagaling ng kahit sino. So ano yung kanyang kondisyon? She was bleeding for 12 years. Secondly, she cannot find recovery. Hindi siya gumaling-galing. Hindi siya mag-igi-igi. Isipin mo, may lagnat ka lang, lumampas na ng 1 araw. O sabihin na natin, lagnat mo lumampas ng 3 araw. Hindi ka na komportable. How much more, kapatid? 12 taon yung sakit mo. Ewan ko kung maging komportable ka sa tanang buhay mo. Ako po yung maging diabetic, lalo na nung na-hospital po itong nakaraang February. Mula po nung February hanggang ngayon, hindi na po ako naging komportable sa katawan ko, sa totoo lang. Kung alam lamang po ninyo. Kung ako po yung makapagre-reklamo lamang at masasabi ko sa inyo yung mga pinagdaraanan ko araw-araw sa tuwing gigising ako bago ako makatulog o sabihin na natin habang nakahiga ako, hindi ako nakaramdam ng komportable. Hindi ako naging komportable. Konting galaw ko hingal. Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Konting galaw ko, nakakaramdam ako ng sakit sa aking katawan, lalo na po nung ako po yung nakaranas ng aksidente sa pagmumotor. Ako po yung nagkaroon ng tila yata permanent injury sa aking likod na hanggang ngayon, konting galaw ko lang talagang lumalagutok ang buto ko. At kapag lumalagutok ang aking buto, sobrang sakit yung nararamdaman ko. Kaya kung pwede nga lamang, merong maghihilot sa akin lagi. Kaso hindi naman pwede dahil daw baka mabugbog yung aking laman. I was feeling a lot of discomfort from February until today. Pero hindi po ko nagrereklamo sa Diyos. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, di bale. Kasi darating ang araw, mawawala din ito. May kausap pa ho ba ako? So itong babaeng ito, hindi siya mapagaling ng kahit sino. Nagpatingin na siya sa iba't ibang doktor. Salamat sa Diyos, yung na-hospital ako, yung mga doktor na tumingin sa akin, ginamit sila ng Diyos para kahit paano mag-igi-igaw ko mula doon sa talagang grabing kinalalagyan ko. Nakaigi-igaw ako. Salamat sa Diyos kay Doc Ryan Bonifacio, kay Doc Cachero. Yan, nakalimutan ko yung pangalan niya. Okay, salamat po sa Diyos sa kanila. Salamat din kay Doc Jonathan Valdez. Ginamit din siya ng Panginoon para maayos yung pangangatawan ko. Amen? Pero itong babaeng ito, isipin mo, wala siyang Doc Jonathan. Itong babaeng ito, walang Doktora Kacherong tumitingin sa kanya. Itong babaeng ito, walang Doc Ryan Bonifacio tumitingin sa kanya. Isipin mo yung hirap na kanyang pinagdaraanan. Yung mga doktor na pinuntahan niya, hindi siya mapagaling. Wow! Anong hirap ng lagay na ito? At ang sabi pa rito, she is financially broke. Hello? So, 12 years na siyang dinurugo. Hindi siya gumaling-galing. Tapos, butas pa yung kanyang bulsa. During those times, mga kapatid, hindi biro magpagamot. Mahal ang pagpapagamot noon sa mga doktor noong unang panahon. Kahit naman po sa panahon po natin ngayon. Salamat sa Diyos, may MaxiCare at PhilHealth. Hello, kahit paano nakakatulong. Pero kapatid, kahit meron kang tinatawag na HMO o meron kang health benefits, kung talagang hindi ka pagagalingin ng Diyos, talagang walang gagaling sa'yo kahit anong mangyari. Hello? Praise God. Pero hindi lang yon. So siya po yung nagdurugo o dinurugo sa loob ng 12 taon. Hindi siya gumaling-galing. Butas ang kanyang bulsa. And ceremonially, ayon sa batas ni Moises, siya po ay itinuring na marumi. She was ceremonially unclean. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung bagay na, isa sa mga bagay na gusto kong bigyan ng diin para makita nyo kung bakit itong babaeng ito, hindi ganoon kadali para sa kanya ang lumapit sa Panginoon.
Okay, she was ceremonially unclean. Anong ibig sabihin nun? O, tingnan po natin. Ang kanyang kalagayan, kinikilala siyang marumi. Marumi ang tingin sa kanya. At ayon sa kanilang batas noong unang panahon, kapag ikaw ay, kapag ang babae daw dumaraan doon sa kanyang tinatawag na buwan ng dalaw, itinuturing siyang marumi sa loob ng 7 araw. Yun po ang sabi ng Bible. Okay, tingnan po natin. Ayon sa kautusan ni Moises, kapag ang babae dinurugo, siya ay marumi. So, ikaw ay marumi, sa madaling salita. Ngayon kung ikaw ay marumi at itinuturing na marumi nung unang panahon, ayon sa batas ni Moises, wala kang karapatang makihalubilo sa ibang mga tao. Hindi ka pwedeng makisama sa pamilya mo. Hindi ka pwedeng makisama sa komunidad. Kasi kapag nalaman nilang marumi ka sa oras na yon, lalayuan ka talaga nila. Hindi ka nila pwedeng hawakan dahil yun ang kanilang batas. At kapag nilabag nila ang batas na ito, may kaukulang parusa. Salamat sa Diyos sa panahon po natin ngayon, hindi na piniiral ang batas na ito. Amen? Pero kung nabubuhay ka nung panahon na yon, naku, kawawa kang babae ka. Sorry for saying that. Pero yan po ang katotohanan ng batas. Tapos, ikaw ay marumi, kapag ang babae, sabi ng Leviticus chapter 15, kapag ang babae ay may buwan ng dalaw, ano sabi roon? Buwan ng dalaw, ang kanyang karumihan ay tumatagal ng 7 araw. Okay? Yung gaya po ng aking sinabi kanina. At sino mang humawak sa kanya o makahawak sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa gabi. Kaya ultimo asawa mo o anak mo, hindi ka pwedeng hawakan kapag ikaw ay may buwan ng dalaw nung mga pagkakataon na yon. Kasi kapag ikaw ay itinuring na marumi noon, bukod sa hindi ka pwedeng hawakan at lapitan, ang masama pa nito, ikaw ay ilalagay o itataboy doon sa pinaka-gate o pintuan ng kanilang lungsod. Itataboy ka. Palalayuin ka sa lahat kasi para hindi madamay sa karumihan mo. Yung iba, ilalayo ka nila. Ang sakit na mapalayo sa pamilya. Tama ho ba ako mali? Sino na ba rito na palayo sa pamilya? Taas ang kamay. Wala pa naman ano. Okay, meron na nag-abroad dito. Praise God. Okay. So, yeah, ako kagaya niyan, naranasan kong mapalayo sa pamilya. 9 na taon, sa abroad ako. Okay? So, yun ang sinasabi ko ng Bible, Leviticus chapter 15. O, tingnan po natin, basahin po natin ito. Ang sabi ng Leviticus chapter 15, verses 25 to 28, ang sabi roon, kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi katulad ng kung siya'y may buwan ng dalaw. At ituturing siyang marumi habang dinudugo. So isipin mo, ituturing kang marumi habang dinudugo ka. Isipin mo ganyan ang kalalagayan ng tao noon. Okay? Ngayon, verse 26, ang anumang mahigaan niya at maupuan habang siya'y dinudugo ay magiging marumi katulad ng kung siya'y may buwan ng dalaw. Yan ang batas. Batas nila noon. Tapos, ito pa, verse 26 o 27. Ang sabi roon, at ang sino mang makahipo ng mga iyon ay magiging marumi, kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Itong pagligo na ito na sinasabi, hindi ba sa pagligo ito? Kinakailangan mong pumunta sa dagat at doon ka magbabanyos. At habang umaagos ang tubig, kasama rin itong inaagos ang kanilang karumihan, ang kanilang kasalanan, at kapag sila po'y umahon na, naniniwala sila na sila ay malinis na, pero kailangan nilang magtagal sa lugar na yon hanggang sumapit ang dapit hapon o gabi. Gabi lang sila ituturing na malinis. Saka sila pwedeng umuwi. Saka lang sila pwedeng papasukin doon sa kanilang lungsod. Saka lang sila pwedeng papasukin doon sa kanilang bahay. Yun ang kanilang batas. So in short,
Kapag nasa ganitong kalagayan ka, kagaya ng babaeng ito, sa madaling salita, you are an outcast. Ikaw ay itinakwil. Ang sakit nito, ano? Itakwil ka ng sarili mong pamilya dahil sa problema mo, ang sakit. Itakwil ka ng pamilya mo dahil sa sakit na meron ka, ang sakit noon. Itakwil ka ng pamilya mo dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo, masakit din yon. Hello, may kausap pa ho ba ako? So ito ang kalagayan ng babaeng ito. Siya po'y itinakwil. Marahil nung mga panahon na yon, itong babaeng ito, na 12 taon nang dinurugo, hindi siya makalapit sa kanyang pamilya. Hindi siya makatira sa isang maayos sa tahanan dahil siya'y itinataboy dahil sa kanyang kalagayan. Ayaw nilang madamay sa kanilang karumihan, sa kanyang karumihan. Ayaw nilang madamay at magtamo ng parusa dahil doon. Okay? Now, tingnan po natin. Verse 44. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niyang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Lumapit siya sa Panginoon. Sabi po ng isang translation na nabasa ko, translate po nilang verse 44, ang sabi roon, itong babaeng ito, she pressed in through the crowd. Talagang ipinilit niyang makalapit kay Jesus. Nakipagsiksikan, marahil nakipagbanggaan pa ang babaeng ito, makalapit lang siya sa Panginoong Jesus. At nung mahawakan nga niya ang Panginoong Jesus, agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. Now, I want you to use your imagination right now. So itong babaeng ito sa ating kwento, alam niya yung kanyang kalagayan. She knows her condition. Okay? Now, eto pa. Ang babaeng ito sa ating kwento, siya po ay marumi. Alam niyang marumi siya. She knows that she was unclean. Pero itong nakakatakot. Ito yung sitwasyon. Kung may makapansin o makakapansin sa kanya sa mga oras na yon, pwede niya itong ikamatay. Kapag ikaw ay nasa kalagayang marumi nung unang panahon na yon, ang parusa lang naman ay ito, babatuhin ka hanggang mamatay. Ganun kabigat yung kanyang sitwasyon. Okay lang sana kung ito'y pangkaraniwang buwan ng dalaw lang, pero hindi. Siya po'y lumampas doon sa pangkaraniwang buwan ng dalaw. 12 taon na dinurugo. Iniisip ko nga kung paano nabuhay ang babaeng ito. Grabe ang dami ng dugo na nawala sa kanya. Grabe ang dami ng dugo ang itinapon ng kanyang katawan ng mga oras na yun. Paano siya nabuhay? Hello? Pero mga kapatid, nung mabalitaan niya ang isang manggagamot, dakilang manggagamot, at ang pangalan na Jesus, nagdesisyon siya sa kanyang sarili na mahawakan lamang niya ang laylayan ng kanyang damit. Naniniwala siya, sapat na yun para gumaling siya. Amen. Praise God. So ano nangyari? Ano yung ginawa ng babaeng ito? She fought for her healing. Lumaban siya para siya ay gumaling. Inilaban niya yung kanyang himala. Hallelujah. Now, tandaan po natin ito mga kapatid. Okay, tandaan mo ito. Whatever your situation is, fight the good fight of faith. Tandaan mo ito. Kahit ano pa ang maging sitwasyon mo, ilaban mo lang yan. Ang pamilya mo, unti-unti nang sinisira ng kasalanan, ng mga bagay na alam mong hindi tama at makatwiran. Anong sabi ng Biblia? Ilaban mo lang yan. Amen? Ang asawa mo nagluloko. Ang asawa mo hindi nagiging tapat sa iyo. Hihiwalay ka ba? Wag! Ilaban mo lang yan. Ang mga anak mo pasaway na. Ang mga anak mo nalululong na sa iba't ibang bisyo. Ang mga anak mo ayaw lumapit sa Diyos, nagkakanya-kanyang buhay, nagpapakalunod sa kani-kanyang mga bisyo nila. Bibitawan mo ba sila? Wag! Ilaban mo lang yan.
Sabihin mo nga sa katabi mo, ilaban mo lang yan. Ilaban mo lang yan. Isigaw mo sa katabi mo, ilaban mo lang yan. Ilaban mo lang yan. Ay, hindi sigaw yan. Isigaw mo sa katabi mo, ilaban mo lang yan. Ilaban mo lang yan. Yun. Tayo mga Kristiyano, dapat palaban tayo. Hello? Dapat palaban ka. Hindi sa kapitbahay mo, hindi sa kamag-anak mo. Palaban ka upang ikaw ay makapagpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Palaban ka dahil may pananampalataya ka. Palaban ka dahil alam mo ang Diyos mo ay gumagawa ng himala. Amen. Hallelujah. So, ulitin ko kapatid. Kahit ano pang maging sitwasyon mo, ilaban mo lang. Amen. Ilaban mo lang yan. Praise God. Okay, tignan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Kapatid, makibaka ka. Hindi ko sinasabing pumunta ka sa mga lansangan at makipagrally ka kagaya ng mga tao ngayon. Para labanan daw ang katiwalaan. Hindi yun. Makibaka ka sa ngalan ng katwiran. Makibaka ka gamit ang iyong mga tuhod sa pananalangin. Makibaka ka sapagkat ikaw ay nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Tapusin natin ang ating takbuhin. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Balikan natin. Verse 44. Ano sabi raw, nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylay ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Yan. Tingnan po natin ito. Ito mamatay yung ating TV. Yan, okay. Now, balikan natin yung babae sa ating kwento. When the woman saw Jesus, she saw her healing. Ang babae sa ating kwento, alam niya na sa mga oras na yon, nung makita niya si Jesus, alam niyang matatanggap niya ang kanyang kagalingan. Kapatid, hindi mo matatanggap ang iyong himala liban na makita mo si Jesus. Hindi mo matatanggap, kapatid, ang himala na iyong hinahanap hanggat hindi mo nakikita ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya nung makita ito ng babae, ano ginawa niya? Nung makita niya ang Panginoong Jesus, ano ginawa niya? Lumapit siya sa likuran. Hinipo niyang laylayan ang damit ni Jesus at biglangan tumigil ang kanyang pagdurugo. Sabi ng verse 45, nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam po ninyong napapaligiran kayo ng maraming tao na nagsisiksikan papalapit sa inyo. Isipin nyo, maraming tao ang nagkakandarapan na lumapit sa Panginoon. Maring ng mga oras na yon, bihira nilang makita ang Panginoon. Kaya nung makita nila ang Panginoong Jesus sa mga pagkakataon na yon, hindi sila nagdalawang isip. Dali-dali silang nagmadali na makita ang Panginoong Jesus. Amen. Pero tignan natin ngayon ang tao. Kailan lang nila maaalala ang Diyos? Maaalala lang nila ang Diyos kapag may mabigat silang problema. Maalala lang nila ang Diyos kapag mayroong okasyong dumarating sa kanilang buhay. Paano kung wala? May 4 daw na okasyon na siyang dahilan ng pagsisimba ng tao. Nagsisimba ang tao kapag may kinakasal, may birthday, may binibinyagan, may namatay. Liban dun sa 4 na dahilan na yon, wala na silang ibang dahilang makita para magsimba o sumamba sa Diyos. Amen. Pero kung mamumudbud ng ayuda yan, ako, nasa unahan pa ng pila yan. Hello, yan ang realidad ngayon.
Praise God. Hallelujah. Hindi mo man lang silang makitang makipagsiksikan alang-alang sa gawain ng Diyos. Kailan pa tayo magigising sa katotohanan? Kailan pa tayo lalapit sa Panginoong Hesus? Kung kailan huli na ba? Wag! Kawawa ka, kapatid, kapag lalapit ka sa Panginoon na huli na ang pagkakataon. Amen. Hallelujah. Now, verse 47 and 48, tignan po natin. Nung malaman ng babae na hindi na pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harapan ni Jesus. Kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Hindi nalilihim sa Panginoong Jesus sa mga pinaggagawa mo. Wala kang may tatago sa Panginoong Jesus. Ang laman ng isipan mo, alam ng Panginoong Jesus. Alam ng Panginoong Jesus kung ikaw ay nagsasalita ng masama sa akin. Alam ng Panginoong Jesus kung nagsasalita ka ng masama sa gawain ng Diyos. Alam ng Panginoon kung nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapitbahay mo. Alam ng Panginoon kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay na walang ibang nakakalam kundi ikaw lang. Kapatid, yun ang akala mo. Yung bagay na ginagawa mo ng palihim, alam ng Diyos yan. At darating ang araw, mahahayag yan. Kaya huwag kang magsinungaling. Huwag kang magtago. Hello, darating ang araw, ihahayag at ilalantad ka ng Diyos. Pero sa puntong ito, nalaman ng Panginoong Hesus ang pananampalataya ng babaeng ito. Etong magandang balita, ang pananampalataya mo, hindi nalilingid yan sa paningin ni Jesus. Hello, sa oras na magpahayag ka ng pananampalataya mo, sa oras na ikaw ay sabihin na natin, magpakita ng iyong pananampalataya, hindi nalilingid at hindi nakalalampas yan sa paningin ng Panginoong Hesus. At kapag nakita nga ng Panginoong Hesus na may pananampalataya ka, tiyak na ikaw ay may himala. Amen. Kaya anong dapat natin gawin? Ang sabi ko ng Biblia, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hello, sabihin mo nga sa katabi mo, tumingin ka kay Jesus. Yan. Yung salita pong ituon dito sa salita pong Griego, ito po'y galing sa salitang Griego na apuraw. Hindi apura ha? Okay. Apuraw. Yung apuraw po ibig sabihin, kumbaga sa bakal, i-welding mo yung paningin mo kay Jesus para hindi ito magalaw. Ibig sabihin, titigan mo si Jesus. Ibig sabihin, huwag mong alisin sa paningin mo ang Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Siya ang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen? So para sa ating mga mananampalataya, act with faith. Amen? Let us all act with faith. Kumilos tayo ng may pananampalataya. Amen? Ano man ang gagawin mo, saan ka man magpunta, siguruhin mo, dala mo ang pananampalataya mo. Amen. Ang pananampalataya hindi iniiwan sa simbahan. Ang pananampalataya hindi iniiwan sa bahay. Ang pananampalataya hindi iniiwan sa kwarto. Ito'y dala mo kahit saan ka magpunta. Amen? Dapat sa lahat ng oras, ang pananampalataya mo ay kumikilos. Ang pananampalataya mo ay nahahayag. Ito ang tandaan mo, kapatid. Remember this, your faith is the key for your miracle. Ang pananampalataya mo ang susi sa isang himala. Amen. Sabihin mo, kapatid, sa katabi mo, ang pananampalataya, Ang pananampalataya, ang susi ang susi ng himala. ng himala. Yan. So wag mong kalimutan yan. Your faith is the key for your miracle. I receive my miracle. Amen. Hallelujah. So ang iyong pananampalatayang susi ng iyong himala. So, wag mong kalilimutan yan. Ulitin ko, ang pananampalataya ang susi para sa iyong himala. Nabalikan natin ang Bible, ang Luke chapter 8. Sabi po ng verse 47, nang malaman ng babae na hindi na pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harapan ni Jesus. Tapos, ano sabi ron? Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kagad.
Ikinuwento niya. Kapatid ko, makinig ka. Kapag may ginawa ang Diyos sa iyo, magpatotoo ka. Hello, bago man tayo magsimula ng praise and worship, dahil alam mong may ginawang himala ang Diyos sa iyo, sabi mo, teka muna, bago tayo magsimula, magpapatotoo muna ako. Hello, may kausap pa ba ako? Bago magsimula si Ate Vanji sa pag-awit dito, at nararamdaman mo, o alam mong may ginawa ang Diyos sa iyo, may natanggap kang himala, kapatid, ipagsigawan mo, huwag mong ikahiya ang kapurihan ng Diyos. Amen? So, sabi rito, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipos si Jesus at kung paanong gumaling siya. Sa palagay niyo, ano kaya yung sinabi ng babaeng ito? Alam niyo po, merong isang translation ng Bible, in-expound niya yung bahaging ito ng Luke chapter 8 verse 47. Marahil ang babaeng ito sinabi ay ganito, I was desperate to touch you, Jesus, for I knew if I could only just touch even the fringe of your garment, I would be healed. Isipin niyo itong babaeng ito, sinabi niya, desperado akong hawakan ka, Panginoong Jesus. Hello? Sabi niya, desperado akong hawakan ka, Panginoong Jesus, sapagkat nalalaman ko na mahawakan ko man lang ang dulo o hibla ng iyong damit, ay tiyak na gagaling ako. Marahil ito'y sinabi ng babaeng ito sa harapan ng Panginoong Jesus. Ito yung ipinagsigawan niya doon sa harap ng maraming tao. Marahil sinabi niya ganito, desperado akong mahawakan ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko, mahawakan ko man lang ang hibla ng kanyang damit, gagaling ako. At nangyari nga. Pinatotoo niya ang kapurihan ng Panginoon. Amen. Anong tugon ng Panginoong Jesus? Anak, ang iyong pananampalataya sa akin ang nagpakawala sa iyong himala. Sa English Bible, kung titignan po natin, Jesus might be saying this, Beloved daughter, your faith in me released your healing. Now, listen to this. Your faith releases miracles. Your faith releases healing. Your faith releases provision. Your faith releases abundance. Amen. Your faith releases all good things from heaven. Ang pananampalataya mo, pinakakawalan niya ang lahat ng bagay na mabuti sa langit para sa iyo. Kapatid, huwag mong kalimutan, ang pananampalataya mo ang susi ng iyong himala. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan mo, ito, your faith is the key to your miracle. Ito ang tanong, nasa iyo na ba yung susi na ito? Matagal na. Nung manampalataya ka sa Panginoong Jesus, hinawakan mo na ang susing ito. Ang susi mo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nanampalataya ka. Amen? Hallelujah. Now, itong babaeng ito, kung mapapansin po natin yung binasa po nating translation, it looks like that this woman is desperate to come to Jesus. Siya ay desperadong makalapit sa Panginoong Jesus. Alam niyo ba yung pakiramdam ng desperado ka? Pag sinabing desperado ka, kahit anong mangyari, hindi mo papakawalan yon. Hahabulin at hahabulin mo yon. Amen? Hindi lamang sa hahabulin at hahabulin mo yon, titiyakin ko sa iyo, hindi mo iiwan yung bagay na yun hanggat hindi mo nakukuha. Yun ang desperado. Now, eto nakakatuwa. Yung kanyang pagiging desperado, her desperation to the Lord Jesus Christ revealed and exposed her faith. Yung kanyang pagiging desperado, naghayag ng kanyang pananampalataya. Yung kanyang pagiging desperado, binenta siya. Hello, nandoon yung kanyang pananampalataya. Isipin mo yung kapatid, na sa tuwing lalapit ka sa Panginoong Jesus, ipakita mo sa Panginoong Jesus na wala ka ng ibang pag-asa kundi siya. Wala nang ibang magandang mangyayari sa buhay mo, liban na ang Panginoong Jesus ay naroroon. Amen? Hallelujah. So, kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Ulitin ko, ang iyong pananampalataya, ang susi ng iyong himala. Amen? Sabihin muli sa katabi mo, ang iyong pananampalataya, ang susi para sa iyong himala. Yan. Etong tanong, sino sa inyo rito ang gustong
makaranas ng himala? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang gusto makaranas ng grabing rumaragasang pagpapala ng Diyos? Taas ang kamay. Sigurado kayo. Ay, pag isang kamay yan, duda ako dyan. Sino rito yung gusto makatanggap ng rumaragasang pagpapala mula sa Diyos? Yan. Yan ang kamay ng pananampalataya. Dahil nasa iyo na ang susi ng iyong himala, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano ang kasunod? Kailangan, kapatid, iakto mo, isabuhay mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Panginoong Hesus. Fight for your miracle with faith. Amen? Fight for your miracle with faith. Ano pong ibig kong sabihin? Ilaban mo ang iyong himala ng may pananampalataya. Amen? Pagdudahan mo na ang lahat, huwag lang si Jesus. Pagdudahan mo na ang lahat, huwag lang ang Panginoong Hesus. Hello, makasagot ba kayo ng amen? Pagdudahan mo na yung paligid mo. Pagdudahan mo na kung sino yung gusto mong pagdudahan. Huwag ang Panginoong Hesus. Amen? Tandaan mo ito. Walang imposible kung ikaw ay may pananampalataya. Hello? Ikaw ay may pananampalataya sa Diyos at nagtitiwala, walang imposible. Diba? Sabi ng Luke chapter 18, nothing is impossible with God. Amen? Sa Diyos yun, Pastor. Oy, bakit? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Amen? Walang hindi mapangyayari para sa mga taong may pananampalataya. Amen? Now, itong tanong. Kung daraan si Jesus sa iyong harapan ngayon, ilalaban mo ba ang iyong himala? Amen. Hallelujah. Ilalaban mo ba ito? Kapatid, kung ilalaban mo ito, ngayong umaga, tumayo tayong lahat.